Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at kapangyarihan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang kasuotan. Sinasabi nila, huwag mong husgahan ang libro sa kanyang pabalat. Pero paano kung ang pabalat na iyon ay sadyang piniling maging simple para itago ang isang kayamanang hindi mo aakalain? Sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Sinag at Kislap. Isang marangyang bestida na gawa sa seda ang tumama sa mukha ni Sinag de Leon. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para maramdaman niya ang kahihiyan na unti-unting gumapang mula sa kanyang dibdib paakyat sa kanyang lalamunan. Napapikit siya ng mariin, pinipigilan ang anumang namumuong emosyon. Ano ba, Sinag? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang lahat ng isusuot ko para sa gala ngayong gabi? Ang matinis na boses ni Isabel Valderrama ay tumusok sa katahimikan ng malawak na walk-in closet. This is the Valderrama Legacy Holdings $800 million partnership night. Hindi ito basta-bastang party lang. Everything must be perfect. Ako dapat ang pinakamaganda. Dahan-dahang iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata at pinulot ang damit mula sa sahig. Pasensya na po, Ma'am Isabel. Sisiguraduhin ko pong magiging perpekto ang lahat. Sagot niya sa isang boses na pinilit niyang maging kalmado at propesyonal. Ito ang mantra niya sa loob ng 3 taon bilang personal na katulong ng mga Valderrama. Lunukin ang pride, itago ang sakit, at gawin ang trabaho. Pagdating sa Dasilangan Grand Hotel, ang karangyaan ng paligid ay tila sumisigaw ng kapangyarihan. Ang mga naglalakihang chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga bisita na pawang nabibilang sa alta sosyedad ay abala sa pagpapakitang gilas ng kanilang mga mamahaling alahas at kasuotan. Para kay Sinag, na nakatayo sa isang sulok at laging nakaantabay sa utos ng kanyang mga amo, ang gabing ito ay isa lamang mahabang pagtitiis. Habang inaayos ang pagkakatiklop ng panyo sa bulsa ng suit ni Mr. Rocco Valderrama, ang CEO, may isang pamilyar na mukha siyang natanaw sa gitna ng mga catering staff na naghahain ng inumin. Nakasuot ito ng puting uniforme, may bitbit na tray ng mga baso ng champagne. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang mga matang yon, ang bahagyang pagkakunot ng noo kapag seryoso. Kislap. Mahinang usal niya sa sarili. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki. Lumapit ito sa kanya ng may pag-aalinlangan. Sinag, ikaw nga, sabi nito. Ang boses ay mas malalim na kaysa sa naaalala niya. Taga-Baryo Amihan, hindi ako pwedeng magkamali. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Sinag, isang dagli ang ginhawa mula sa tensyon ng gabi. Kislap Montenegro, anong ginagawa mo rito? Kumusta ka na? Hindi niya napigilan ang sarili ng ngumiti. Ang payat na batang lalaki na dati niyang kalaro sa ilog ng Baryo Amihan ay isa na ngayong matipunong lalaki. Kahit sa simpleng uniforme, bakas pa rin ang dignidad sa tindig nito. Maayos naman. Nagtatrabaho? Simpleng sagot ni Kislap at may kung anong lungkot na dumaan sa mga mata nito. Ikaw, mukhang malayo na ang narating mo. Sasagot pa sana si Sinag nang biglang dumating si Rocco na may matalim na tingin. Sinag! What are you doing chit-chatting with the help? May mantsa ang baso ko, palitan mo. Agad na yumuko si Sinag. Pasensya na po, sir. Kukuha na sana siya ng bagong baso nang may hindi inaasahang nangyari. Sa pag-ikot ni Kislap, bahagyang natabig ng kanyang siko ang braso ni Rocco, dahilan para matapon ang kaunting laman ng wine glass nito sa mamahaling sapatos ng CEO. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa kanilang paligid. Wala kang kwenta, sigaw ni Rocco, ang muka ay namumula sa galit. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Alam mo ba kung magkano itong sapatos na to?
Baka katumbas na ng buong buhay mo. Lalong namutla si Kislap. Paumanhin po, sir. Hindi ko po sinasadya. Ngunit hindi pa tapos ang mag-asawa. Lumapit si Isabel. Ang muka ay puno ng pandidiri. Honey, look at this waiter. Ang dungis na nga. Lampa pa. Mga ganitong klaseng tao ang sumisira sa imahe ng party natin. Pagkasabi niyon, kinuha niya ang sariling baso ng red wine at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito sa puting-puting polo ni Kislap. Napasinghap ang mga taong nakapaligid. Ang mantsa ng alak ay mabagal na kumalat sa dibdib ni Kislap, tila isang malaking sugat. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga kamao ay nakakuyom sa gilid, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Isang blankong ekspresyon na mas masakit tignan kaysa sa anumang sigaw. Hindi na nakatiis si Sinag. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang alalay na takot. Siya si Sinag ng Baryo Amihan at ang nasa harap niya ay si Kislap, ang kanyang kababata. Walang pag-iisip, humakbang siya pasulong. Kinuha ang panyong para sana kay Rocco at marahang ipinampunas sa polo ni Kislap. Tama na po yan, ma'am, sir. Mahinang sabi niya. Hindi makatingin sa mga amo. Ang buong atensyon niya ay nakay Kislap. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ni Isabel. Ngunit bago pa man makapagsalita ang ginang, tumingin si Kislap kay Sinag. Ang mga mata nito ay naglalaman ng isang bagay na hindi maintindihan ni Sinag. Isang pinaghalong pasasalamat, sakit at isang nakakakilabot na lamig. Tumango ito nang bahagya sa kanya, isang tahimik na pagkilala sa kanyang ginawa. Pagkatapos, walang salitang tumalikod ito at naglakad palayo, papalabas ng Grand Hall na para bang walang nangyari. Naiwan si Sinag na tulala, nakaramdam ng biglaang takot. Habang papalayo si Kislap, nakita niyang inilabas nito ang isang mamahaling telepono mula sa bulsa. Isang modelong alam niyang hindi kailanman mapapasakamay ng isang ordinaryong waiter. Nakita niyang idinikit ito sa kanyang tainga. Kahit mula sa malayo, sa gitna ng muling umingay na bulungan, narinig niya ang kalmado at nagyeyelong boses ni Kislap. Itigil ang lahat. Freeze the accounts. Now. Ang sinag ng araw sa umaga ay tumatago sa salaming pader ng penthouse office ni Kislap Montenegro. Tanaw ang buong sentro ng kalakalan na unti-unting nagigising. Ngunit para sa kanya, ang tunay na panoorin ay hindi ang syudad, kundi ang 4 na malalaking screen sa kanyang harapan. Bawat isa ay nakatutok sa iba't ibang business news channel at iisa lang ang kanilang ibinabalita. Ang biglaan at hindi maipaliwanag na pagbagsak ng Valderrama Legacy Holdings. Hawak niya ang isang tasa ng kapeng barako. Ramdam ang init nito sa kanyang palad. Isang init na kabaligtaran ng nagyayelong galit na nanatili sa kanyang sistema mula pa kagabi. Sa mga screen, nagkakagulo ang mga reporter. Ang stock price ng Valderrama, na dati matatag, ay bumulusok pababa na parang isang talang nahulog mula sa langit. Ang mga telepono sa stock exchange ay walang tigil sa pagring. At sa gitna ng lahat ng ito, ipinakita ang isang live feed ni Rocco Valderrama. Ang dating mayabang na CEO ay mukhang gusgusin, ang buhok ay gulo, at sumisigaw sa kanyang telepono habang papalabas ng isang gusali. Ang bawat salita niya ay puno ng pagkasindak at kawalan ng paniniwala. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Kislap. Ito ang tagumpay. Ito ang pakiramdam ng kapangyarihan. Isang bagay na ipinagkait sa kanya kagabi. Nang siya ay isa lamang hamak na waiter sa paningin nila. Ang mantsa ng red wine sa kanyang uniforme ay tila multo na bumabalik sa kanyang alaala. Ngunit ngayon, ang multong iyon ay nagdudulot ng kakaibang kasiyahan. I-access mo ang security footage mula sa main hall ng Silangan Hotel kagabi.
utos niya sa kanyang AI system. Sa isang iglap, ang isa sa mga screen ay nagbago. Lumitaw ang eksena kung saan siya ay pinapahiya. Napanood niyang muli ang pagbuhos ni Isabel ng alak sa kanyang dibdib, ang pagtawa ng mga nakapaligid, ang pagyurak sa kanyang pagkatao. Muling kumuyom ang kanyang kamao. Ngunit pagkatapos, lumitaw sa screen si Sinag. Napanood niya kung paanong walang pag-aalinlangan itong lumapit sa kanya, kung paano nito ginamit ang sariling panyo para subukang linisin ang mantsa. Nakita niya ang tapang at pag-aalala sa mga mata nito, isang kislap ng kabutihan sa gitna ng karumihan ng gabing iyon. Pinindot niya ang pose, ang imahe ni Sinag na bahagyang nakayuko habang pinupunasan ng kanyang polo ay nanatili sa screen. Ang nangiti ng tagumpay sa kanyang labi ay napalitan ng isang bagay na mas komplikado, pagtataka. Bumalik sa kanyang isipan ang isang malayong alaala sa Baryo Amihan. 10 taong gulang pa lamang siya noon, payat at laging gutom. Nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, tinitignan ng ibang mga bata na may baon. Lumapit sa kanya ang isang batang babae na may 2 tirintas, si Sinag. Walang salitang hinati nito sa gitna ang kanyang tinapay at iniabot sa kanya ang kalahati. Para sa'yo, sabi ng batang si Sinag. Sabi ni nanay, mas masarap ang pagkain kapag may kahati. Noon pa man, si Sinag na ang tanging sinag sa madilim niyang mundo. At kagabi, sa gitna ng mga buwitre ng alta sosyedad, ito pa rin ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng respeto. Isang intercom beep ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir, your executive team is ready. Tumayo si Kislap. Ang lamig ay bumalik sa kanyang tindig. Pumasok siya sa conference room kung saan naghihintay ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Good morning, bati niya. Ang boses ay matigas at walang emosyon. As you all know, Valderrama legacy is bleeding. I want us to be the sharks that smell the blood. Simula ng pagbili sa mga natitira nilang assets na may halaga, i-pressure ang mga bangko na singilin ang kanilang mga utang. Walang ititira. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago tumango ang kanyang team at nagsimulang magtrabaho. Muli siyang bumalik sa kanyang opisina, ngunit ang atensyon niya ay muling napunta sa news channel. Isang reporter ang humarang kay Rocco Valderrama. Mr. Valderrama, sino po sa tingin ninyo ang may kagagawa nito? May ideya po ba kayo kung bakit biglang umatras ang inyong mystery investor? Huminto si Rocco, humarap sa kamera. Ang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Wala akong ideya kung sino ang investor na yan, but I know who to blame for last night's bad luck. Ang walang kwenta kong assistant, si Sinag de Leon. Siya ang nagdala ng malas sa event. She's fired. Publicly, I am firing her. Kung nakikinig ka man, Sinag, huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Napatayo si Kislap. Mula sa kanyang upuan, ang tasa ng kape ay halos mabasag sa kanyang pagkakahawak. Ang apoy ng galit sa loob niya ay muling nagliyab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa kanyang sarili. Para ito kay Sinag. Idinawit siya. Ginamit siyang dahilan. Isang inosenteng tao na ang tanging kasalanan ay ang pagpapakita ng kabaitan. Hindi ito pwede. Pinindot niya ang intercom. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng panganib. Carla, tawag niya sa kanyang executive assistant. May ibibigay akong pangalan. Sinag de Leon, dating assistant ng mga Valderrama. Yes, sir? Hanapin mo siya. Alamin mo lahat. At pagkatapos, bigyan mo ng offer na hindi niya matatatanggihan. Ang pakiramdam ng pagiging pinagtitinginan ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa balat ni Sinag. Habang inilalagay niya ang kanyang iilang gamit sa loob ng isang karton, ramdam niya ang bawat bulungan, ang bawat pasimpleng sulyap
mula sa mga dati niyang katrabaho. Sila, na dati ngumingiti sa kanya kapag kailangan nila ng pabor, mula kay Mr. Valderrama, ay ngayon tinitingnan siya na parang isang sakit na nakakahawa. Napanood niyo ba sa balita? Siya daw ang sinisisi ni Sir Rocco. Rinig niyang sabi ng isa. Kawawa naman si Sir, dahil lang sa isang incompetent na assistant. Gumuho ang lahat. Sabi ko na nga ba, may dalang malas yan eh. Hindi sila tinignan ni Sinag. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Isang picture frame kasama ang kanyang pamilya. Isang maliit na halaman na halos mamatay na. At isang tumpok ng mga office supplies. Bawat galaw niya ay mabigat. Bawat hininga ay isang pakikibaka para pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nang matapos, dinala niya ang kanyang kahon at naglakad palabas. Hindi lumingon kahit isang beses. Ang kanyang maliit na inuupahang kwarto sa syudad ay tila lalong sumikip ng gabing iyon. Ang karangyaan ng Silangan Hotel at ng opisina ng Valderrama ay isang malayong panaginip na lamang. Ang katotohanan ay ang mga pader na nagbabalat ang pintura, ang tumutulong gripo sa lababo, at ang malamig na kapirasong tinapay na nagsisilbi niyang hapunan. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, at doon, sa kaligtasan ng kanyang munting espasyo, hinayaan niyang bumuhos ang mga luha. Umiyak siya para sa nawalang trabaho, para sa kahihiyang idinulot sa kanya, at higit sa lahat, para sa pamilya niya sa Baryo Amihan. Paano na ang gamot ng kanyang ina? Ang pag-aaral ng bunso niyang kapatid. Nang tumunog ang kanyang telepono, agad niyang pinunasan ang kanyang mga pisngi. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim, pinipilit na gawing masigla ang kanyang boses bago sumagot. Nay, kumusta po? Ayos lang kami dito anak. Masayang sagot mula sa kabilang linya. Ikaw ang kumusta dyan? Nabalitaan namin sa TV. May malaking problema daw sa kumpanya ninyo. Hindi ka ba naapektuhan? Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Hindi po, Nay. Sa ibang department po yon. Okay na okay lang po ako dito. Katatapos lang nga po ng trabaho. Pagsisinungaling niya. At bawat salita ay parang lason sa kanyang dila. Mabuti naman kung ganun anak. Huwag kang magpapapagod ha. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Pagkababa ng tawag, muli siyang napahagulgol. Ang bigat ng pagsisinungaling ay mas masakit pa kaysa sa katotohanan ng kanyang sitwasyon. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang ping mula sa kanyang laptop, ang umagaw sa kanyang atensyon, isang email. Nang unay binaliwala niya ito. Marahil ay isa lamang itong spam, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Subject: Invitation for an interview. Personal assistant to the CEO. Mula ito sa isang kumpanyang hindi niya pa naririnig, Montenegro Prime Holdings. Ang mas nakakagulat ay ang nakasaad na sahod. Halos 3 beses ang laki sa kinikita niya sa Valderrama. Imposible, isip niya. Baka scam ito. Ngunit sa ilalim ng email, nakasulat, "We have received your profile through our top recruitment agency and believe your skills are an excellent match for our organization. We would like to invite you for an interview tomorrow morning at 10 a.m. at our main office." Isang address sa pinakaprestihiyosong distrito ng negosyo ang kasunod. Ang desperasyon at pag-asa ay nag-away sa loob niya. Wala namang mawawala kung susubukan niya. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong damit. Pumasok si Sinag sa lobby ng Montenegro Prime Holdings. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na itim na marmol. Ang mga pader ay salamin. At ang katahimikan ay puno ng profesionalismo. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na naligaw sa palasyo ng mga higante. Miss Sinag de Leon? Bati ng isang babae sa reception. The CEO is waiting for you. Penthouse floor. Lalong kumabog ang kanyang dibdib habang paakyat ang elevator. The CEO? Agad-agad?
Ang penthouse office ay mas malawak pa kaysa sa buong apartment building niya. Ang isang buong pader ay salamin. Tanaw ang buong kalangitan ng syudad. Sa gitna nito, nakatayo ang isang malaking mesa at sa likod nito ay isang high-back leather chair na nakatalikod sa pinto. Nakaupo doon ang isang lalaki. Ang anyo ay makikita sa tindig ng kanyang mga balikat na nababalutan ng isang mamahaling itim na suit. "Good morning. Please come in," sabi ng isang boses. Isang boses na pamilyar. Dahan-dahan siyang lumapit, ang takong ng kanyang sapatos ay umalingaw sa sahig. "Good morning po, sir." Mabagal na umikot ang upuan. Ang puso ni Sinag ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lalaking nakaupo roon na may malamig na awtoridad sa kanyang mga mata at may suot na damit na nagkakahalaga marahil ng isang taon niyang sahod ay hindi iba. Siya ang lalaking binuhusan ng alak, ang lalaking ipinahiya, ang waiter, ang kanyang kababata. Tumingin ito sa kanya, walang bakas ng ngiti, tanging isang seryosong tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. "Kumusta, Sinag?" sabi ni Kislap Montenegro. Ang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. "Welcome to my company." Nakatayo si Sinag sa gitna ng malawak na opisina. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang isipan niya ay isang ipo-ipo ng mga tanong at hindi makapaniwalang mga imahe. Ang lalaking ito, ang CEO ng Montenegro Prime Holdings, ang misteryosong investor na nagpabagsak sa mga Valderrama, ay si Kislap, ang Kislap na kababata niya. Paano? Iyon lamang ang salitang nagawang lumabas sa kanyang mga labi, isang mahinang bulong. Paano nangyari ito? Tumayo si Kislap mula sa kanyang upuan at dahan-dahang lumakad palapit. Ang bawat hakbang ay may bigat ng kapangyarihan. Huminto siya sa tapat ng salaming pader. Nakatanaw sa syudad sa ibaba. Mahabang kwento, Sinag. Sabihin na lang natin na ang mundo ay mas maliit kaysa sa inaakala natin, sabi niya. Ang boses ay kalmado pa rin. Ang mahalaga, alam ko kung ano ang pinagdaanan mo sa mga Valderrama. Nakita ko at alam kong mas karapat dapat ka sa mas magandang pagkakataon. Ang pagkalito ni Sinag ay mabilis na nahaluan ng hinala. Ang lahat ng nangyari ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa kanyang isip. Ang gabi ng gala, ang pag-atras ng investor, ang pagbagsak ng kumpanya, ang pagkasira ng buhay niya. "Ikaw," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig sa pagsasakatuparan. "Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng trabaho." Humarap si Kislap sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang isang kislap ng emosyon sa mga mata nito, isang bakas ng galit. Sila ang may kasalanan, hindi ako. Sila ang yumurak sa'yo, sila ang yumurak sa akin. Ang ginawa ko ay pagbibigay lamang ng leksyon. Humakbang ito palapit, at hindi pa ako tapos. Iyon ang sandaling naintindihan ni Sinag. Hindi ito isang simpleng job interview. Ano ang kailangan mo sa akin?" Tanong niya ng may pag-iingat. Bumalik si Kislap sa kanyang mesa at umupo. Muling isinuot ang maskara ng isang walang pusong CEO. "Simple lang ang alok ko, Sinag. Magtrabaho ka para sa akin. Bilang personal assistant ko. Ang sahod mo, triple ng kinikita mo dati. May sarili kang opisina, lahat ng benepisyo, isang buhay na hindi mo akalaing posible. Ang alok ay parang isang panaginip. Isang sagot sa lahat ng kanyang mga problema. Ngunit alam niyang may kapalit. Laging may kapalit. At ano ang kondisyon? Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Kislap. "Kailangan ko ng tulong mo para tuluyang wakasan ang Valderrama legacy. Ikaw ang nakakaalam ng mga sikreto nila, ng mga kahinaan nila. Ikaw ang nasa loob. Kailangan ko ng impormasyon na tanging ikaw lang ang makakapagbigay." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Gusto mong gamitin kita para sirain sila?"
Gusto kong tulungan mo akong bigyan ng hustisya ang mga taong inapi nila. Pagtatama ni Kislap, ang boses ay naging mas matigas. Hindi mo ba nakikita? Matagal na nilang ginagamit ang kanilang kapangyarihan para saktan ang mga maliliit na tao. Matagal bago pa ang gabing iyon, may utang na sa akin si Rocco Valderrama. Ikinuwento niya ng pahapyaw ang tungkol sa isang business deal noon kung saan nilinlang siya ni Rocco. Isang dahilan kung bakit kinailangan niyang magsimula muli mula sa wala. Ang kwento ay nagbigay ng bigat sa kanyang paghihiganti, ngunit para kay Sinag, ang hinihiling nito ay napakabigat pa rin. Umiling siya. Hindi ko kaya, Kislap. Kahit ano pa ang ginawa nila sa akin, hindi ko kayang gawin yan. Hindi ako ganyang klaseng tao. Tumayo siyang muli. Ang pagkadismaya ay bakas sa kanyang mukha. Talaga? Ang Sinag na kilala ko sa Baryo Amihan ay hindi uurong sa tama. Hindi niya hahayaan na may mga pi sa iba nang walang kalaban-laban. Sila ang nagdulot sa iyo ng kahihihiyan, Sinag. Sila ang sumira sa pangalan mo. At wala kang gagawin? Ang mga salita niya ay tumama. Ngunit ang takot at ang nakasanayang pagiging sunod-sunuran ay mas malakas. Hindi ko kaya, ulit niya, at tumalikod na para umalis. Pag-isipan mo'y Sinag. Ang huling sinabi ni Kislap. Ang alok ko ay mananatili hanggang mamayang gabi. Pagkatapos niyan, bahala ka na sa buhay mo. Naglakad si Sinag palabas ng gusali na parang isang zombie. Ang isip niya ay gulong-gulo. Sa isang banda, ang alok ni Kislap ay isang lason. Sa kabilang banda, ito rin ang tanging lunas na nakikita niya. Pagdating niya sa kanyang apartment, sinalubong siya ng isang piraso ng papel na nakadikit sa kanyang pinto. Kinuha niya ito. Ang mga kamay ay nanginginig. Final eviction notice. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Mayroon na lamang siyang 1 linggo para bayaran ang 3 buwang upa kung hindi ay mapapalayas siya. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang papel ay lukot na sa kanyang kamay. Ang mukha ng kanyang ina. Ang pangarap ng kanyang kapatid. Ang kahihiyan ng pagiging palaboy sa syudad. Lahat ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Wala siyang pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang numero na ibinigay sa email at idinayal ito. Matapos ang 2 ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Montenegro. Huminga ng malalim si Sinag, pinipigilan ng isang hikbi. Tinikom niya ang kanyang mga mata at tinanggap ang kanyang kapalaran. Tinatanggap ko. Ang unang linggo ni Sinag sa Montenegro Prime Holdings ay parang panaginip at bangungot na pinagsama. Ang kanyang sariling opisina, na may bintanang tanaw ang buong syudad, ay isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Ang mga kasamahan niya ay propesyonal at magalang. Ang teknolohiyang ginagamit nila ay parang galing sa hinaharap. Bawat araw, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na sinusubukang matutunan ang wika ng isang bagong mundo. At sa gitna ng lahat ng ito, nandoon si Kislap. Hindi na siya ang malamig na CEO na humarap sa kanya noong unang araw. Hindi rin siya ang kababatang si Kislap na puno ng tawa. Ang boss niya ay isang palaisipan, isang taong strikto at seryoso sa trabaho. Ngunit may mga pagkakataong nakikita niya ang bahagyang paglambot sa mga mata nito. Noong minsan na natapunan niya ng kape ang ilang mahahalagang dokumento, inasahan na niya ang sigaw. Ngunit sa halip, inabutan lamang siya ni Kislap ng basahan. Okay lang yan, Sinag. Papel lang yan, sabi nito, at matiyagang tinulungan siyang maglinis. Ang simpleng aksyon na yon ay mas malakas pa sa anumang salita. Ito ay ang kabaligtaran ng lahat ng naranasan niya sa mga Valderrama. Isang gabi, kinailangan nilang mag-overtime para sa isang biglaang proyekto. Habang abala si Sinag sa pag-aayos ng mga spreadsheet, pumasok si Kislap sa kanyang opisina, dala ang 2 paper bag. Break muna tayo, sabi nito. Inilapag ang mga bag sa kanyang mesa.
Pagbukas ni Sinag, isang pamilyar na amoy ang bumati sa kanya. Puto bumbong at bibingka. Ang paborito niyang kakanin na laging binibili ng tatay niya tuwing Pasko sa Baryo Amihan. Napatingin siya kay Kislap. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Naalala ko lang, sabi ni Kislap na para bang nabasa ang kanyang isip. Umupo ito sa upuan sa tapat niya. Paborito mo yan. Dati, tinitingnan lang kita mula sa malayo habang kumakain ka niyan. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Sinag. Isang tunay at mainit na ngiti. Naaalala mo pa pala. Sa pagitan ng pagkain, ang formalidad sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng mga kwento tungkol sa ilog, sa mga puno ng aratiles na inaakyat nila, sa matandang tindera na laging nagbibigay sa kanila ng libreng candy. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang assistant at hindi rin ito ang CEO. Sila lang si Sinag at si Kislap ng Baryo Amihan. Ang kilig na naramdaman niya ay banayad, parang isang mainit na kumot sa isang malamig na gabi. Ngunit alam niyang may mga bagay pa rin itong itinatago. Minsan, habang may hinahanap siyang dokumento sa mesa nito, sa utos nito, nahagip ng kanyang mata ang isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga papel. Isang batang Kislap na may ngiting hanggang tenga, nakaakbay sa isang matandang lalaki na may mabait na mukha. Hindi niya ito kilala. Nang makita ni Kislap na hawak niya ito, mabilis niya itong kinuha mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Private yan, sabi nito sa maikling salita. Bago ibalik ang litrato, sa ilalim ng mga papel, tila isang lihim na muling ikinukubli. Ang init na naramdaman ni Sinag kanina ay biglang napalitan ng lamig. Ang pader sa pagitan nila, na panandali ang gumuho, ay muling itinayo ni Kislap ng mas mataas at mas matibay. Tumango na lamang si Sinag at mabilis na bumalik sa kanyang sariling mesa. Dala-dala ang isang pakiramdam ng pagkabigo at pagtataka. Sino ang lalaki sa litrato? At bakit ganoon na lamang kalaki ang epekto nito kay Kislap? Ang mga sumunod na sandali ay nabalot ng isang hindi komportableng katahimikan. Tinapos nila ang kanilang trabaho nang walang imikan. Nang magpaalam si Sinag para umuwi, isang simpleng tango lang ang isinagot ni Kislap. Ang mga mata ay nakatuon na muli sa kanyang computer screen. Habang naglalakad si Sinag sa malawak at walang taong labi ng gusali, isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan. Sinag! Lumingon siya at natigilan. Nakatayo hindi kalayuan sa pinto si Rocco Valderrama. Ngunit hindi ito ang makisig at aroganteng CEO na kilala niya. Ang suot nitong damit ay lukot, ang buhok ay magulo, at amoy na amoy mula sa kanyang kinatatayuan ang alak. Ang mga mata nito ay namumula at puno ng galit. Anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong ni Sinag, humakbang paatras. Anong ginagawa ko rito? Sarkastikong tawa ni Rocco. Hinahanap ka, taksil! Sumugod ito palapit at napaatras si Sinag hanggang sa mapasandal siya sa isang haligi. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, ganito ang igaganti mo. Lumipat ka agad sa kumpanya ng kalaban. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Wala akong kasalanan, Mr. Valderrama. Pakiusap ni Sinag. Ang boses ay nanginginig sa takot. Umalis na po kayo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo naririnig ang nararapat sa'yo. Sigaw ni Rocco. Itinaas ang kanyang kamay na para bang sasampalin siya. Napapikit si Sinag, hinihintay ang sakit na darating. Ngunit walang dumapos sa kanyang pisngi. Pagmulat niya, nakita niya si Kislap na nakatayo sa pagitan nila. Ang braso ni Rocco ay mahigpit na hawak nito, pinipigilan sa ere. Ang mukha ni Kislap ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang panganib na ngayon lang nakita ni Sinag. Don't you dare touch her, mariing sabi ni Kislap, bawat salita ay may diin.
At sino ka para pigilan ako? Lasing na sagot ni Rocco. Sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Oo nga pala. Ang waiter. Ang basahan na naging milyonaryo. Nagkukunwari ka pang mahirap para lang sirain ako. Tapos ka na. Malamig na tanong ni Kislap. Binitiwan niya ng malakas ang braso ni Rocco, dahilan para mapaatras ito. Security! Dalawang gwardiya ang mabilis na lumapit. Ilabas ninyo ang basurang ito, utos ni Kislap, at siguraduhin ninyong hindi na siya muling makakatapak sa gusaling ito. Habang kinakaladkad ng mga gwardiya si Rocco palabas, patuloy itong nagsisigaw. Hindi pa tayo tapos, Montenegro. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa. At ikaw, Sinag, pagsisisihan mo ito. Nang tuluyan nang nawala si Rocco, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Nanginginig pa rin si Sinag, nakasandal sa haligi. Lumapit sa kanya si Kislap. Ang galit ay bakas pa rin sa kanyang mukha. Ayos ka lang? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Tumangulang si Sinag, hindi makapagsalita. Nakita niya ang panlilisik sa mga mata ni Kislap habang nakatingin ito sa direksyon kung saan dinala si Rocco. Ang kabaitan na nakita niya kanina habang kumakain sila ng bibingka ay ganap ng naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay ang taong nagpabagsak sa isang dambuhalang korporasyon sa loob lamang ng isang gabi. Napansin ni Kislap ang takot sa kanyang mga mata. Ang galit sa mukha nito ay bahagyang humupa, ngunit napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas determinado. Hindi pa siya tapos. Bulong ni Kislap na para bang kinakausap ang sarili. Tumingin ito sa kanya at ang mga mata nito ay madilim at walang kabuhay-buhay. At hindi pa rin ako tapos sa pamilya niya. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa puso ni Sinag, mas matalim kaysa sa anumang banta ni Rocco. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang taong nagligtas sa kanya ay maaaring mas mapanganib pa kaysa sa taong nanakit sa kanya. Ang mga araw pagkatapos ng insidente kay Rocco ay nagdala ng isang bagong uri ng katahimikan sa pagitan ni Kislap at Sinag. Isang katahimikang may halong pag-iingat at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Para kay Kislap, ang pagprotekta kay Sinag ay naging isang hindi sinasadyang prioridad, isang sinag ng liwanag sa madilim niyang misyon ng paghihiganti. Ngunit ang liwanag na yon ay malapit ng lamunin ng isang anino mula sa nakaraan. Isang hapon, habang abala si Kislap sa pag-aaral ng mga financial reports, pumasok ang kanyang executive assistant na si Carla, dala ang isang manipis na Manila envelope na walang anumang marka. Sir, pinabibigay po ng private investigator ninyo. Confidential daw po. Sabi ni Carla, inilapag ang sobre sa kanyang mesa. Tumango si Kislap. Ito na ang hinihintay niya. Ang huling piraso ng ebidensya na tuluyang maglulubog sa pangalan ng mga Valderrama. Ang pinal na bala para sa kanyang giyera. Nang mag-isa na siya, binuksan niya ang sobre. Ang mga unang dokumento ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga maruruming transaksyon ni Rocco, walang bago. Ngunit ang mga sumunod na pahina ay tungkol sa ama nito, ang yumaong si Don Ricardo Valderrama, ang tunay na nagtayo ng imperyo. Habang binabasa niya ang listahan ng mga ari-ari ang nakuha ni Don Ricardo sa pamamagitan ng pananakot at pandaraya, isang pamilyar na pangalan ang tumalon mula sa pahina at tila sumampal sa kanya, Barrio Amihan. At sa ilalim nito, ang pangalan ng pamilyang nawalan ng lupain, De Leon. Nanigas ang mga kamay ni Kislap. Ang lupain na yon, iyon ang lupain kung saan nakatayo ang bahay ni Sinag. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan ng kanyang ama na mangutang, kung bakit napilitan si Sinag na magtrabaho sa syudad sa murang edad. Ang pamilyang sinisira niya ay ang parehong pamilya na sumira sa pamilya ng babaeng pinoprotektahan niya. Ang kabalintunaan ay parang isang mapait na lason, ngunit may mas malala pa. Sa ilalim ng mga dokumento tungkol sa lupain, may isa pang folder, ang label, Pag-asa Technologies, Bankruptcy Case.
Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likod. Ang Pag-asa Tech. Iyon ang pangalan ng kanyang unang kumpanya, ang kanyang unang pangarap. Isang maliit na startup na binuo niya mula sa pawis at dugo. Isang pangarap na biglang naging abo. Biglang bumalik ang lahat. Ang batang Kislap, 22 taong gulang pa lamang, ay nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na opisina. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang kanyang software ay malapit ng bilhin ng isang malaking kumpanya. Ito na ang katuparan ng lahat. Ngunit isang tawag ang sumira sa lahat. Ang kanyang partner si Miguel ay nasa kabilang linya. Ang boses ay basag. Kislap, pasensya na. Aatras na ako. Ibinenta ko na ang shares ko. Walang paliwanag, walang dahilan. Kinabukasan, nalaman niyang ang teknolohiya nila ay napunta sa isang bagong kumpanyang pag-aari ng mga Valderrama. Bumalik si Kislap sa kasalukuyan. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Binuklat niya ang mga sumunod na pahina. Naroon ang mga bank records na nagpapatunay na si Don Ricardo Valderrama ang nasa likod ng biglaang pag-atras ni Miguel. Tinakot nito ang pamilya ng kanyang partner. Matagal na niyang hinala ito, ngunit ngayon, hawak na niya ang patunay. At pagkatapos, nakita niya ang huling pahina, ang pinakamasakit sa lahat. Ito ay isang kopya ng isang sworn affidavit, isang testimonya, isang pag-amin mula sa taong nagbigay ng internal information tungkol sa kahinaan ng software ng Pag-asa Tech kay Don Ricardo. Ang impormasyong ginamit nito para sirain ang kumpanya mula sa loob. Binasa niya ang pangalang nakapirma sa ilalim ng dokumento at ang buong mundo niya ay gumuho. Lito de Leon. At sa ilalim nito, may sulat kamay na tala mula sa investigador na kumpirma, nakatatandang kapatid ni Sinag de Leon. Ang papel ay nanginig sa kanyang kamay. Ang hangin ay hindi na makapasok sa kanyang mga baga. Ang galit, ang sakit, ang pagkabigla, lahat ay nagsama-sama sa isang malaking alon ng pagdurusa na halos lumunod sa kanya. Ang pamilya ni Sinag. Hindi lang sila biktima ng mga Valderrama, sila rin ang dahilan ng kanyang unang pagbagsak, ang simula ng kanyang madilim na nakaraan. Ang tingin ni Kislap ay napunta sa isang maliit na digital frame sa kanyang mesa. Ito ay isang candid shot ni Sinag na kinuha ng isa sa mga CCTV sa opisina. Nakangiti ito habang dinidiligan ang maliit na halaman sa kanyang mesa. Ang larawang iyon na dating nagbibigay sa kanya ng isang pambihirang kapayapaan ay ngayoy parang isang sundang na nakatarak sa kanyang puso. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalala, ang lahat ng koneksyon. Kasinungalingan lang ba ang lahat? Ginagamit lang ba siya ulit? Hindi. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang Sinag na kilala niya ay hindi gagawa ng ganoon. Ngunit ang katotohanan ay naroon, nakasulat sa itim at puti. Ang pagtataksil na sumira sa kanyang nakaraan ay konektado sa nag-iisang tao na nagbibigay pag-asa sa kanyang kasalukuyan. Napayuko siya sa kanyang mesa, ang ulo ay nasa kanyang mga kamay. Ang bigat ng paghihiganti at ang bigat ng isang nasisirang pag-ibig ay dumagan sa kanya. Tumingin siyang muli sa larawan ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Mahina siyang bumulong sa katahimikan ng kanyang perpektong opisina, isang tanong na walang sagot. Bakit Sinag? Bakit pamilya mo pa? Ang hangin sa opisina ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga ngiti at palitan ng mga alaala na nagbigay kulay sa mga nagdaang linggo ay naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng isang malamig na distansya na hindi maintindihan ni Sinag. Si Kislap ay naging anino ng taong nagsimula nang maging komportable siya. Ang kape na inihahanda niya tuwing umaga ay tinatanggap na lamang nito ng isang tipid na tango. Ang mga mata ay laging nakaiwas. Ang mga trabahong ibinibigay nito sa kanya ay naging mga gawaing walang kabuluhan.
pag-aayos ng mga lumang files na dapat ay nasa bodega na, pag-double check ng mga report na alam niyang perpekto na. Pakiramdam niya ay sadyang inilalayo nito ang sarili at ang bawat araw na lumilipas ay lalong tumitindi ang sakit at pagkalito sa kanyang dibdib. Anong nagawa ko? Tanong niya sa sarili ng paulit-ulit. Isang tanghali, habang bumibili ng kape sa isang shop, malapit sa opisina, isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanyang mundo. Mukhang mahirap magtrabaho para sa isang taong hindi mo lubos na kilala. Lumingon si Sinag at natigilan. Si Rocco Valderrama, ngunit hindi na ito ang lasing at gusgusing lalaki na sumugod sa lobby. Kahit bahagyang pagod ang itsura, mayroon ng kalkulado at mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Mr. Valderrama! Sabi ni Sinag, handa nang umalis. Sandali lang. Pigil ni Rocco, humakbang palapit. May kailangan ka lang malaman para sa kapakanan mo. Umupo ito sa isang bakanting mesa at itinuro ang upuan sa tapat. Umupo ka, Sinag. May ipapakita ako sa'yo. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may kung anong nag-udyok kay Sinag na sundin ito. Inilabas ni Rocco ang isang folder at marahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa palapit sa kanya. Ano to? Tanong ni Sinag. Ang katotohanan, simpleng sagot ni Rocco. Hindi ba't nagtataka ka kung paano kanya nahanap agad? Kung bakit sa dinami-dami ng tao, ikaw ang kinuha niyang assistant? Binuksan ni Sinag ang folder. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa mga dokumentong nakita niya. Mga papeles tungkol sa isang lumang kumpanya, ang Pag-asa Technologies, at sa isang pahina, isang affidavit, isang testimonya, at sa ilalim nito, isang pirma na napakabilis niyang nakilala, ang pirma ng kanyang Kuya Lito. Hindi totoo yan. Nanginginig na, sabi ni Sinag. Itinutulak palayo ang folder. Basahin mo. Mahinahong utos ni Rocco na may halong tagumpay sa kanyang boses. Ang kuya mo. Siya ang nagtaksil kay Kislap noon. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang una niyang kumpanya. At ang lahat ng ito, itinuro ni Rocco ang folder. Alam na niya ang lahat, Sinag, mula pa sa simula. Ang bawat salita ni Rocco ay parang isang patalim na unti-unting ibinabaon sa kanyang puso. Kaya kanya kinuha, patuloy ng demonyo sa kanyang harapan. Dahil ang paghihiganti niya ay hindi lang para sa akin o sa pamilya ko. Para rin yan sa pamilya mo. Ginamit ka lang niya, Sinag, para makaganti hindi lang sa akin, kundi sa kuya mo. 2 ibon sa isang bato. Tumayo si Sinag, ang kanyang paghinga ay hirap. Ang mga tingin ng ibang tao sa coffee shop ay tila mga mapanghusgang matang nakatutok sa kanya. Sinungaling ka. Talaga ba? Hamon ni Rocco. Tawagan mo ang kuya mo. Ngayon din, tanungin mo siya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Sinag ang kanyang telepono. Nagmamadali siyang lumabas ng shop. Ang hangin sa labas ay hindi sapat para punan ang kanyang mga baga. I-denial niya ang numero ng kanyang kapatid. Sinag, napatawag ka? Masayang bati ni Kuya Lito mula sa kabilang linya. Kuya, simula ni Sinag, ang boses ay basag. Totoo ba? Tungkol sa Pag-asa Technologies, kay Kislap, totoo. Hindi niya natapos ang kanyang tanong. Ang katahimikan sa kabilang linya ay isang dagundong sa kanyang tainga. Sinag, ako. Hindi ko sinasadya. Nauutal na sabi ni Lito. Matagal na yon. Pinilit lang ako. Hindi na narinig ni Sinag ang mga sumunod na salita. Ibinaba niya ang telepono. Ang pagkumpirma, kahit hindi diretsahan, ay isang malakas na sampal. Ang lahat ay totoo. Ang kabaitan ni Kislap, ang mga alaala ng Baryo Amihan na pinagsaluhan nila, ang pag-aalala nito sa kanya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isa lamang siyang piyesa sa isang laro ng paghihiganti. Isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman
ang bumuhay sa kanyang nanlalambot na katawan. Ang pighati ay naging puot. Hindi niya namalayan ang kanyang mga paa na naglalakad pabalik sa Montenegro Prime Holdings. Hindi niya pinansin ang bati ng gwardiya o ang pagtataka sa mukha ng sekretarya ni Kislap. Dire-diretso siyang pumasok sa penthouse office. Naabutan niya si Kislap na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod. Sinayinag, anong ginagawa mo? Bago pa man ito makaharap, ibinato niya ang folder na bigay ni Rocco sa makintab na mesa ni Kislap. Ang mga papel ay nagsabog na parang mga tuyong dahon sa gitna ng isang bagyo. Humarap si Kislap. Ang mukha ay puno ng pagkabigla at kasalanan. Nagsimulang bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Sinag, ngunit ang kanyang boses ay matatag at puno ng sakit. Totoo ba ito? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na opisina. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa mga papel. Ginamit mo lang ba ako? Ang tanong ni Sinag ay bumaon sa puso ni Kislap na parang isang kutsilyong may lason. Nakita niya ang sakit, ang pagtataksil, at ang purong pighati sa mga mata nito. Mga emosyong siya mismo ang nakakaramdam sa loob ng maraming araw. Ngunit ngayon, ang mga ito ay nakatutok sa kanya na parang isang akusasyon. Sinag, magpaliwanag ako. Simula niya, humakbang palapit. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Sinag. Itinaas ang isang kamay para pigilan siya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nanginginig. Paliwanag? Anong paliwanag ang kailangan ko? Malinaw pa sa sikat ng araw, Kislap. Simulat sa pool. Ito na ang plano mo. Ang bawat salita ay parang sampal. Ang sakit na makita siyang ganito. Ang babaeng nag-iisang nagpakita sa kanya ng kabutihan na nasasaktan ng dahil sa kanya ay hindi masukat. Ngunit ang pride, ang matagal nang nakasanayang pader na itinatayo niya sa tuwing siya ay nasasaktan, ay muling tumaas. Ang kanyang nasugatang pagkalalaki ay nag-udyok sa kanya na ipagtanggol ang sarili sa halip na umamin. Anong gusto mong marinig, Sinag? Sagot niya. Ang boses ay naging mas malamig, mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Na aksidente lang ang lahat, na hindi ko alam, ang pamilya mo ang nagsimula nito. Sila ang tumapos sa pangarap ko. Mga bata pa tayo noon, ganti ni Sinag, ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ng kuya ko, ang pamilya ko. Pero ikaw, pinili mong maghiganti. Pinili mong gamitin ako. Ang lahat ba ng yon? Ang mga kwento tungkol sa Baryo Amihan? Ang bibingka? Kasama ba lahat sa plano? Ang tanong na yon ang pinakamasakit. Dahil ang mga sandaling iyon ang tanging totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Ngunit sa halip na sabihin ang katotohanan, ang sarili niyang sakit ang nagsalita. Ano bang inaasahan mo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng kapaitan. Nakalimutan ko na lang ang lahat. Na pagkatapos kong malaman na ang kapatid ng babaeng, na ang kapatid mo ang dahilan ng pagkasira ko, ay magpapanggap akong walang nangyari? Hindi niya masabi ang salitang mahal. Ito ay isang kahinaan na hindi niya kayang ilantad sa sandaling iyon. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Sinag na parang isang malakas na suntok. Ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata nito ay namatay. Napalitan ito ng isang blangkong pagtanggap. Dahan-dahan, tinanggal ni Sinag ang kanyang ID lace mula sa kanyang leeg. Ang bawat galaw ay mabigat, tila isang ritual. Inilapag niya ito nang marahan sa ibabaw ng kanyang mga nagkalat na alaala, ang mga papel ng pagtataksil. Mali ako, sabi niya sa isang boses na halos pabulong, walang buhay. Mali akong umasa na iba ka. Pare-parehas lang pala kayo. Si Rocco, ikaw. Lahat kayo ginagamit ang kapangyarihan ninyo para manakit. Tumingin siya sa mga mata ni Kislap sa huling pagkakataon. Sana hindi na lang kita nakilala ulit. Pagkatapos noon,
Tumalikod na siya. Walang pag-aalinlangan, walang paglingon. Naglakad siya palabas ng opisina, palabas ng gusali, palabas ng buhay ni Kislap. Naiwan si Kislap na nakatayo sa gitna ng kanyang perpektong opisina na ngayoy parang isang malamig at walang lamang kulungan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang hatol. Bawat salitang sinabi niya ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang koro ng pagsisisi. Bakit hindi niya sinabi ang totoo? Bakit hinayaan niyang manaig ang kanyang pride? Lumabas siya ng opisina, umaasang mahahabol pa niya ito. Ngunit pagdating niya sa lobby, wala na si Sinag. Ang nakita na lamang niya ay ang malakas na buhos ng ulan sa labas, na tila nakikidalamhati sa nangyari. Naglakad si Sinag sa ilalim ng ulan, hindi alintana, ang mga patak na humahalo sa kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas masakit pa sa lamig na gumagapang sa kanyang mga buto. Walang direksyon, walang pag-asa. Pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya ng buong mundo. Ang pamilya niya, ang taong sinimulan na niyang pagkatiwalaan. Samantala, bumalik si Kislap sa kanyang penthouse, ang bawat sulok ay nagpapaalala kay Sinag. Ang upuan, kung saan ito umupo. Ang mesa, kung saan sila nagsalo. Ang bintana, kung saan sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw. Napasuntok siya sa makapal na salaming pader, ngunit hindi man lang ito nayanig. Isang perpektong simbolo ng kanyang sitwasyon, nakakulong sa isang toring gawa sa pera at kapangyarihan, ngunit sa loob ay durog na durog. Nakuha na niya ang kanyang paghihiganti. Malapit na. Ngunit sa proseso, nawala sa kanya ang nag-iisang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang yaman. Nawala na sa kanya si Sinag. Habang nakatayo siya roon, nag-iisa at basag, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Montenegro. Sagot niya. Ang boses ay walang buhay. Mukhang nawawala ang paborito mong laruan, sabi ng isang pamilyar at mapanuyang boses sa kabilang linya. Si Rocco. Alam mo, naisip ko, dahil kinuha mo ang lahat sa akin, kukunin ko rin ang isang bagay na mahalaga sa'yo. O sabihin na nating, mahalaga sa babaeng mahalaga sa'yo. Nanigas si Kislap. Anong pinagsasabi mo? Isang mahinang ungol ang narinig niya sa background. Isang boses na pamilyar. Pasensya na, Kislap, sabi ng boses, puno ng takot. Si Kuya Lito. Rocco, wag mong gagawin ang iniisip ko. Banta ni Kislap. Ang dugo ay biglang umakyat sa kanyang ulo. Huli na ang lahat, Montenegro. Tumawa si Rocco. Pinadalhan na kita ng address. Mag-isa kang pumunta. Ikaw at ang buong yaman mo, ipagpapalit sa buhay ng isang taksil. Tingnan natin kung gaano katotoo ang pagiging bayani mo. Ang tawag ay naputol. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang biyahe pauwi sa Baryo Amihan ay isang mahabang panalangin na binalot ng katahimikan. Bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa syudad ay 1 kilometrong paglayo sa sakit, ngunit 1 kilometrong paglapit sa isang katotohanang kailangan niyang harapin. Wala na ang mga luha, napalitan ito ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magiging biktima. Kailangan niya ng sagot. Pagbaba niya sa terminal, ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ay sumalubong sa kanya. Ang Baryo Amihan, ang lugar kung saan nagsimula at marahil kung saan din magtatapos ang lahat. Naabutan niya ang kanyang Kuya Lito sa kanilang bakuran, nag-aayos ng isang sirang silya. Ang mga balikat ay hukot sa bigat ng isang problemang hindi nakikita. Nang makita siya nito, ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng hiya. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya sumagot. Dire-diretso siyang pumasok sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at umupo sa hapagkainan. Sumunod si Lito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kuya, kailangan nating mag-usap.
sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Wala nang lihiman, wala nang takot. Gusto kong malaman ang lahat. Napayuko si Lito, hindi makatingin sa mga mata ng kapatid. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang mahinang bombilya, ang kanyang matapang na kuya ay tila naging isang batang natatakot. At nagsimula siyang magkwento. Ang kwento ay hindi tungkol sa kasakiman, kundi sa desperasyon. Ikinuwento niya kung paano sila nilapitan noon ni Don Ricardo Valderrama, ang ama ni Rocco. Kung paano sila tinakot na kapag hindi ibinenta ang kanilang lupain sa murang halaga, hindi lang ito mawawala sa kanila, kundi baka pati sila ay mawala. At nang malaman ni Don Ricardo na may connection siya sa startup company na kalaban nito sa negosyo, ginamit nito iyon. Sabi niya, kapag hindi ako sumunod, mawawala ang lupain natin. At baka pati kayo ni nanay. Basag ang boses ni Lito. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Bata pa ako, Sinag. Natakot ako. Ang tanging nasa isip ko ay, iligtas kayo. Hindi ko alam na sisirain ko ng ganito ang buhay ng kaibigan mo. Habang nakikinig, ang galit sa puso ni Sinag para sa kanyang kapatid ay unti-unting natunaw at napalitan ng awa. Nakita niya hindi ang isang traidor, kundi ang isang kapatid na nagkamali dahil sa pagmamahal at takot. Tumayo siya, lumapit dito at niyakap ito ng mahigpit. Shh! Tama na, kuya. Sa yakap na yon, isang kapatawaran ang ibinigay. Nang kumalma na si Lito, may kinuha ito mula sa isang lumang baul. Isang sobrang naninilaw na sa katagalan. Matagal ko na itong itinago. Sabi niya, iniabot ito kay Sinag. Isang liham para kay Kislap. Isinulat ko to 1 linggo matapos ang nangyari. Ilang beses kong sinubukang ipadala. Pero paano? Anong sasabihin ko sa taong sinira ko? Dala ng hiya, itinago ko na lang. Kinuha ni Sinag ang liham. Ito ang ebidensya, ang patunay ng pagsisisi ng kanyang kuya. Ang susi na maaaring magbukas sa puso ni Kislap. Ngunit para saan pa? Huli na ang lahat. At sa sandaling iyon, tila dininig ng tadhana ang kanyang kawalan ng pag-asa. Tumunog ng malakas ang telepono ng kanilang ina. Mabilis itong sinagot ng ginang, ngunit ang kanyang masayang bati ay napalitan ng isang nakakakilabot na sigaw. Ano? Anong nangyari sa anak ko? Napatingin si Sinag at Lito sa kanilang ina, na namumutla at nanginginig. Anak! Sigaw ng ina nila kay Sinag. Ang telepono ay halos malaglag sa kamay. Ang kuya mo? Kanina lang. Paglabas niya para bumili ng suka, may mga lalaking humila sa kanya pasakay sa isang itim na van. Nakita ng kapitbahay. Ang liham sa kamay ni Sinag ay tila naging yelo. Ang kanyang dugo ay nagyelo sa kanyang mga ugat. Itim na van. Bigla ang pagdukot. Isa lang ang nasa isip niya. Si Rocco, ang kanyang banta sa lobby. Ang determinasyon at kapatawaran ay biglang nilamon ng purong takot at pag-aalala. Anong gagawin niya? Pulis? Gaano katagal bago sila kumilos? Baka huli na ang lahat. Kailangan niya ng tulong. Tulong mula sa isang taong may kapangyarihan. Isang taong kasing desperado ni Rocco. Isang taong may personal na dahilan para kumilos agad. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kahiya, kahit na isinusumpa niya ang pangalan nito, ilang oras lang ang nakalipas. Wala siyang ibang pagpipilian. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero na minsan na niyang tinawagan para tanggapin ang isang alok. Ngayon, tatawagan niya ito para sa isang pagsusumamo. Nang marinig niyang sumagot ito sa kabilang linya, hindi na niya napigilan ng hikbi na kumawala mula sa kanyang dibdib. Ang lahat ng tapang na inipon niya ay gumuho. Kislap, umiiyak na sabi niya.
Ang bawat salita ay isang pakiusap. Tulungan mo ako. Kinuha siya ni Rocco. Ang biyahe papunta sa address na ipinadala ni Rocco ay binalot ng isang kuryenteng hindi kayang putulin. Si Kislap ang nagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga mata ay matalim na nakatuon sa daan. Ang bawat ugat sa kanyang panga ay bakas. Isang testamento sa galit at pag-aalalang pinipigilan niya. Sa tabi niya, si Sinag ay tahimik, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko. Yakap niya ang kanyang bag kung saan nakatago ang liham ng kanyang kuya. Isang pirasong papel na naglalaman ng bigat ng nakaraan at ang tanging pag-asa para sa hinaharap. Walang nagsasalita, hindi na kailangan. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa isang lengguwaheng mas malalim pa sa mga salita. Sa bawat sulyap ni Kislap sa kanya, nakikita ni Sinag hindi ang bilyonaryong naghahangad ng ganti, kundi si Kislap ng baryo amihan na handang suungin ang panganib para sa kanya. Sa bawat paghinga ni Sinag, naririnig ni Kislap hindi ang babaeng nasaktan niya, kundi ang babaeng nagbibigay sa kanya ng dahilan para maging mas mabuting tao. Ang lugar ay isang abandonadong bodega sa dulo ng syudad, kinakalawang at nilulumot. Isang perpektong lugar para sa mga lihim at kasamaan. Pagbaba nila ng sasakyan, ang tanging ilaw ay mula sa isang solitaryong poste na nagbibigay ng mahabang anino sa kanilang daraanan. Dito ka lang, mariing sabi ni Kislap. Hindi, matigas na sagot ni Sinag. Kasama ako. Pamilya ko ang nasa loob. Utang ko to sa inyong dalawa. Nakita ni Kislap ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi na ito ang babaeng yumuyuko na lamang. Tumango siya. Sabay silang pumasok sa madilim na bodega. Sa gitna ng malawak na espasyo, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya, nakatali sa isang upuan si Lito, may mga pasa at takot sa muka. Sa tapat nito, naglalakad-lakad na parang isang hayop sa kulungan si Rocco Valderrama. Nang makita sila, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Look who's here! Ang magiting na tagapagligtas at ang kanyang tapat na alalay. Sarkastikong sabi ni Rocco. Ang ganda ng love story ninyo. Nakakaiyak. Pakawalan mo na siya, Rocco, sabi ni Kislap. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Ako ang kailangan mo, hindi siya. Tumawa ng malakas si Rocco, isang tawang basag at puno ng kabaliwan. Ikaw? Oo, ikaw nga. Pero naisip ko, mas masakit kung ang taong pinakamalapit sa puso niya ang magbabayad. Tumingin siya kay Sinag. Tama ba ako, Kislap? Mahal mo siya, di ba? Ang tanga mo. Pag-ibig, yan ang pinakamalaking kahinaan. Ang pag-ibig ang tanging bagay na hindi mo kayang bilhin o sirain, Rocco. Matapang na sagot ni Sinag, humakbang pasulong. At ang paghihiganti, hindi ito magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kapayapaan? Sigaw ni Rocco. Wala ng kapayapaan simula nang ipanganak ako sa apelyidong Valderrama. Ang ama ko, tinuruan niya akong maging number 1. Walang puwang ang pagkatalo. At ngayong nawala ang lahat dahil sa'yo, dinuro niya si Kislap. Anong kapayapaan ang sinasabi mo? Sa sandaling iyon, inilabas ni Sinag ang liham. Hindi pa huli ang lahat, Rocco. May pag-asa pa para sa pagsisisi at nagsimula siyang magbasa. Ang boses niya ay nanginginig ngunit malinaw. Binasa niya ang bawat salita ng paghingi ng tawad ng kanyang kuya. Ang bawat pangungusap ng takot at pagsisisi. Nakinig si Rocco. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang digmaan ng mga emosyon. Ngunit sa huli, umiling ito. Huli na. Hindi pa. Sabat ni Kislap. Ito na ang kanyang desisyon. Ang kanyang pagtubos. Tumingin siya kay Rocco, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang taong naligaw. Rocco, kalimutan na natin ang lahat. Wala nang utang. Ititigil ko na ang lahat.
Pakawalan mo lang sila. Magsimula kang muli. Ang alok ng kapatawaran. Ito ang bagay na hindi inaasahan ni Rocco. Ang kabaitan mula sa taong pinakakinamumuhian niya ay ang huling tulak na nagwasak sa kanyang katinuan. Ang awa sa mga mata ni Kislap ay mas masakit pa kaysa sa anumang insulto. Magsimula muli. Bulong niya, ang mga mata ay nanlilisik. Para ipakita mo na naman na mas magaling ka sa akin. Sa isang iglap, dumampot si Rocco ng isang matulis na piraso ng bakal mula sa sahig. Ngunit hindi si Kislap ang kanyang sinugod. Ang kanyang target ay si Sinag, ang simbolo ng lahat nang hindi niya kayang makuha. Sinag! Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang sigaw, isang anino na gumalaw. Naramdaman ni Sinag ang isang malakas na tulak mula sa kanyang tagiliran. Napasubsob siya sa sahig, ngunit ang sakit na inaasahan niya ay hindi dumating. Paglingon niya, ang kanyang sigaw ay naging isang hikbi. Nakatayo si Kislap sa dati niyang kinatatayuan, nakaharang sa kanya. At sa tagiliran nito, malalim na nakatarak ang piraso ng bakal. Ang mga mata ni Kislap ay puno ng pagkagulat, bago dahan-dahang napalitan ng sakit. Tumingin siya kay Sinag, isang maliit na ngiti ang sumubok na gumuhit sa kanyang mga labi. Okay, ka lang? Pagkatapos noon, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Sinalo siya ni Sinag bago pa man siya bumagsak sa semento. Ang tunog ng mga sirena ng pulis sa di kalayuan ay nagsimulang marinig. Si Rocco ay natigilan, tinitingnan ang duguan niyang mga kamay na parang hindi makapaniwala. Ngunit para kay Sinag, ang mundo ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Kislap na unti-unting namumutla. Kislap, umiiyak niyang tawag, niyuyugyog ito ng marahan. Kislap, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Ang mga mata ni Kislap ay dahan-dahang pumikit. Ang huling hininga ay isang mahinang bulong. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha nito, habang ang tunog ng mga sirena ay papalapit ng papalapit. Ang puti at steril na mga pader ng ospital ay naging mundo ni Sinag sa loob ng 2 linggo. Ang bawat araw ay isang halo ng pag-aalala at pag-asa na pinapalipas sa tabi ng kama kung saan si Kislap ay natutulog, nagpapagaling mula sa operasyong nagligtas sa kanyang buhay. Si Sinag, sa tulong ni Kuya Lito, na laging nakaantabay, ang naging bantay nito. Sa mga tahimik na oras ng gabi, habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na paghinga ni Kislap, paulit-ulit niyang binubulong ang mga salitang hindi niya nasabi noon. Mga salita ng pasasalamat, pagsisisi at pag-ibig. Si Rocco at Isabel Valderrama ay kapwa humarap sa batas. Ang kanilang imperyo, na itinayo sa kayabangan at takot, ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa isang desisyon na ikinagulat ng mundo ng negosyo, inanunsyo ng Montenegro Prime Holdings sa pamamagitan ng pansamantalang namamahala na hindi nito lilitsunin ang lahat ng assets ng Valderrama. Sa halip, ire-restructure nito ang kumpanya. Ililigtas ang libu-libong trabaho ng mga inosenteng empleyado. Ito ang huling bilin ni Kislap bago siya operahan. 1 kilos ng habag, hindi paghihiganti. Isang hapon, habang inaayos ni Sinag ang mga bulaklak sa tabi ng kama, naramdaman niyang may gumalaw. Paglingon niya, nakita niya ang mga mata ni Kislap na dahan-dahang bumubukas na sinasalubong ang liwanag. Sinag, mahinang tawag nito, ang boses ay magaspang. Isang ngiti na may kasamang luha ang sumilay sa labi ni Sinag. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. Gising ka na. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang tunay na paghilom, hindi lang ng katawan, kundi ng mga pusong nasugatan. Nagkaroon ng pagkakataon si Lito na personal na humingi ng tawad kay Kislap. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ito ni Kislap.
Pareho lang tayong naging biktima ng mga balderrama. Lito, sabi ni Kislap na may bagong kapayapaan sa kanyang mga mata. Panahon na para kalimutan ang nakaraan. Nang tuluyan ng makalabas si Kislap sa ospital, ang una niyang ginawa ay yayain si Sinag sa isang lugar. Hindi sa isang mamahaling restaurant o sa isang magarbong resort, kundi pabalik sa Baryo Amihan. Magkasama silang naglakad sa mga pamilyar na daan kung saan sila naglaro bilang mga bata. Sa ilalim ng puno ng mangga, ibinahagi ni Kislap ang litrato na dati niyang itinago. Ang litrato niya kasama ang matandang lalaki. Ito si Tatay Miguel, sabi niya. Hindi ko siya tunay na ama, pero siya ang kumupkop sa akin nang maulila ako. Siya ang kasosyo ko sa Pag-asa Tech. Itinuring niya akong anak. Ang paghihiganti ko, hindi lang para sa akin, para rin sa kanya. Sa wakas, naintindihan ni Sinag ang lalim ng sakit na pinagdaanan ni Kislap. Huminto sila sa harap ng isang malawak na lupain kung saan dating nakatayo ang kanilang mga bahay. Doon, may nakatayong isang malaking sign. Dito itatayo ang Amihan Community Center and Livelihood Program, isang proyekto ng Montenegro Prime Holdings na patingin si Sinag kay Kislap. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pasasalamat. Ibinabalik ko lang ang dapat ay sa inyo, sabi ni Kislap. Pero sa pagkakataong ito, para na sa buong baryo. Para wala ng lito na mapipilitang gumawa ng maling desisyon dahil sa takot. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Naglakad sila papunta sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay marahang humahalik sa buhangin. Huminto sila at pinanood ang tahimik na paglubog ng araw. Noon, basag ni Kislap sa katahimikan, akala ko ang kapangyarihan ang kailangan ko para takpan ng sakit. Akala ko, kapag nakuha ko na ang lahat ng pera at impluensya, hindi na ako muling masasaktan o mamaliitin. Humarap siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Pero mali ako. Dahil sa gitna ng lahat ng iyon, ako pa rin yung batang pakiramdam ay nag-iisa. Sinag, patuloy niya, ang boses ay puno ng isang emosyong matagal niyang ikinubli. Ikaw pala ang kailangan ko. Hindi ang kayamanan, hindi ang paghihiganti, kundi ang sinag na magbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Isang ngiti na kasing liwanag ng kanyang pangalan. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Kislap. At ikaw naman ang Kislap na hindi ko alam na hinahanap ko pala. Doon, sa dalampasigan ng kanilang kabataan, habang ang mundo ay nababalot ng kapayapaan, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pag-uwi, ng kapatawaran, at ng isang bagong simula. Ang kanilang kwento, na nagsimula sa isang gabi ng paghuhusga, ay nagtatapos sa isang bukang liwayway ng walang hanggang pag-asa. At dito po nagtatapos ang ating kwento, isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kapangyarihan o salapi, kundi sa kakayahang magpatawad at magmahal ng buong puso. Ang paghilom ay posible, lalo na kung meron kang isang taong magsisilbing sinag sa iyong buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito ni Kislap at Sinag. Kung mayroon po kayong mga komento o kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel.
Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.